Hi, AF Kitchen nga pala. Sama kayo sa aming food business journey. Ngayon, namimili tayo ng mga fresh na sangkap para sa ating espesyal na recipe, bistec in jar. Siyempre, importante ang quality na ingredients para siguradong malasa at sulit. Mabilis lang kami dito sa market kasi 2 kilo lang ng beef ang binili namin. Fast forward, nag-teleport na kami dito sa bahay. Naglinis ng mga karne, sinisimulan na namin ang preparation. Hiniwa-hiwa namin ang karne ng baka ng maliliit para madali itong lumambot at mas kumabit ang lasa nito. Nag-try kami ng food processor. Ito yung resulta. Pwede na din. Dito pala, naghahanda na kami ng pangtimpla sa baka. Nandito ang soy sauce, calamansi juice, sibuyas at bawang, at maraming paminta. Dito pa lang, maaamoy mo na yung classic na sarap ng bistec Tagalog. At dito naman, hinalo-halo na namin para mag-mix na lahat ng pampalasa. Bago namin ito lutuin, minarinate muna namin ito ng 30 minutes. Sa ganung paraan, ma-enhance nito ang flavor, mapapalambot nito ang karne. Medyo makakatipid tayo niya sa gas at sa costing na din. Tinakpan, hinalo, hanggang sa maluto. Ganito ang itsura niya pagluto na. Masabaw-sabaw at hindi masyadong tuyo kasi mamaya ilalagay namin to sa jar. Habang mainit pa ang bagong lutong bistec, nilalagay na namin ito sa jar at gumagamit kami ng timbangan para pantay-pantay ang laman nito. Next process naman ay itong pressure canning. Ang pressure canner ay nakakapagpatagal ng shelf life ng pagkain. Pumapatay ng bakterya na hindi kaya ng normal na init ng apoy. Isa ito sa unang investment namin. Medyo pricey pero made in USA at makapal. Siguro aabot pa ito sa apuan ng apo ko. Sa wakas, natapos na din. By the way, kami din pala nagde-design ng label namin. So, last na naman sa costing. Huwag kalimutan i-follow kami sa social media. Hanggang sa muli!